Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Miss Glyza Escolar. Good morning Miss Escolar. Ano na po bang update dito sa binabantayan po nating bagyo na bagyong Saudilor at kailan po ba ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility? Good morning din sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Ang bagyong Saudilor na ating minomonitor sa labas po na ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita niyo po, ito po yung korteng comma at korteng 6 po yung itsura. Ito po yung bagyong ating minomonitor. Ito po ay huling namataan natin, 1,995 kilometers silangan po yan ng Luzon. At taglay po ngayon ang lakas na hangin na 210 km per hour malapit sa gitna at ang pagbugso'y umaabot hanggang 245 km per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour at kung hindi magbabago ang kanyang galaw ay inaasahan po natin na by Wednesday o bukas po yan ay makakapasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Nako, talaga naman lalo pang lumakas itong binabantayan po nating bagyo at inaasahan nga po natin kung hindi po magbago yung bilis at direksyon, posible po yung pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas araw po ng Miyerkules. Pero depende pa rin po yan sa mga pagbabago. At Ms. Escolar, malaki po ba ang tsansa na ito ay maglandfall o tumama sa ating kalupaan at ano po ba yung mga factors na nakakaapekto sa pagkilos po ng nasabing bagyo? Ito pong bagyong ito ay sa ngayon po ay inaasahan po natin na hindi po ito maglalandfall dito po sa ating bansa. Bagamat ang tinutumbok po nito sa ngayon ay ang bahagi po yan ng northern dito po sa may northern Taiwan. At inaasahan po natin na kung hindi po magbabago ang galaw po ng mga pressure system na nakapalibot po sa o nakakaapekto dito po sa bagyong ito ay dire-diretso po ito, tuloy-tuloy po ito sa bandang Taiwan susunod na mga araw o yung by the time araw po yan ng Biyernes o Sabado. Ngunit ang bansa po natin hindi man po direkta maapektuhan ng bagyong ito ay maaari pong maapektuhan ng habagat sa susunod naman na mga araw at by Thursday ay inaasahan natin ang pinakamalakas na ulan naman po dito sa may bandang Visayas area. Again, maliit naman po ang chance na ito po ay maglandfall o tumama po direkta dito sa ating landmass. Pero patuloy nga po natin yung babantayan sa mga susunod na araw lalo pa. At nabanggit ni Ms. Escolar ang tungkol dito sa paghatak po nito sa hanging habagat o southwest monsoon. At Ms. Escolar, ngayong araw na ito po ng Martes, ano po ba ang magiging lagay ng ating panahon ayon po sa inyong nalabas sa forecast? Para naman po sa araw po ng Martes o ngayong araw, inaasahan po natin dahil sa Intertropical Convergence Zone ay patuloy na magkakaroon ng mga pag-ulan sa Mindanao, dito po sa Central at Western Visayas, at dito po sa may Palawan. Ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Samantala sa Metro Manila naman po at dito sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan naman ang maaliwalas na kalangitan at meron pong mga panandaliang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o sa gabi. Okay, so ITC o Intertropical Convergence Zone pa rin talaga ang makakaapekto sa ating bansa. So again po, wala pong epekto pa sa ngayon itong binabantayan po nating bagyo. Masyado pa po itong malayo para po magkaroon ng effect dito sa ating bansa. At Mrs. Escolar, eto naman, marami pong nagtatanong, posible po ba na lumakas pa sa pagiging super typhoon itong binabantayan po nating bagyong Saudilor habang ito po ay lumalapit dito sa ating boundary? Ito po bagyong ito ay meron po tayong tinatawag sa karagatan enerhiya po ng dagat. So ito po ang nagre-represent ito, yung tinatawag po nating ocean heat content. So ang bagyo po natin sa ngayon ay kumikilos na dito po sa area kung saan may lakasan po ang enerhiya po ng dagat. So dahil 210 km per hour na po ang galaw nito o ang lakas po nito at base na rin po sa kinikilos po nito ngayon, ay maaaring anumang oras ngayong araw ay maging super typhoon na ito base po sa scale ng Pag-asa. So anytime within 24 hours ay maaaring ideklara po ito ng Pag-asa bilang isang super typhoon base na rin po sa enerhiya ngayon ng dagat kung saan mainit po ang area na ito at may kalaliman po ang mainit na parte ng dagat kung saan bumabaypay po
itong bagyong ito. Ayan, so dahil po dito sa ocean heat content ay inaasahan nga po natin na malaki ang tsansa na lalo pang lumakas itong binabantayan po nating bagyong Sadulor at maaari nga po maging super typhoon anumang oras ngayong araw. Kaya patuloy po natin yan tututukan sa mga susunod na oras. At panghuling katanungan na lamang po, Ms. Escolar, bagamat maliit naman ang tsansa na tumama sa ating kalupaan, ay nabanggit nyo rin na may kalakasan talaga ito nga bagyong ating binabantayan. So posible po ba na habang lumalapit dito sa ating bansa, ito nga nasabing bagyo ay magtaas po kayo ng public storm warning signals at saan-saan po ito posible? Sakali man pong tuloy-tuloy po ang kilis nito na west-northwest at ang tinatahak nga po nito ay ang bandang Taiwan, ay maaari po tayo magkaroon ng warning signal that will be by Thursday or Friday. Dito po, most likely dito po yan sa may area po ng Batanes. Ngunit ang pinakamataas pong maaaring ibigay po ng pag-asa, it's either signal number 2 or number 1 dito sa area na ito, dahil ito lamang po ang pinakamalapit na lugar o pinakamalapit na lalawigan dito po sa bansang Taiwan. Sa extreme northern Luzon nga po natin inaasahan posible pong itaas itong public storm warning signals ng pag-asa, lalo pa habang lumalapit nga ito nga bagyong Sadulor. Dito po yan sa Philippine Area of Responsibility. And maraming salamat po, Ms. Glyza Escolar, sa banhaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin si Ms. Glyza Escolar na isang weather forecaster ng pag-asa. At yung po mga nakala po namin impormasyon para sa umagang ito, maraming salamat sa pagtutok dito sa aming programa. Bago pa ako magpaalam, babati lang po muna ako sa aming associate producer dito po yan sa Panahon TV na si Miss Sunshine Mendoza. Happy birthday, Miss Shine. God bless you and more birthdays to come. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.